Kamusta pong muli mga kababayan, mga katambay? Si Katambay Manong po, nagbabalik pong muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambay mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan masulok ng ating bansa o saan masulok ng mundo tayo naroon ay naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong si Senador Robin Padilla. Di po ba noong nakaraang araw lang po, ay talagang pilit po niya at talagang ini-endorso niya na sa atin itong darating na 2028, malayo pa, ay ang Vice President daw po na atin daw po na tatangkilikin niya at tatangkilikin niya rin ang sinasabing tandem sa Vice President Sara Duterte na tatakbong presidente ay ang Senadora Amy Marcos. Di po ba? At siya raw po ay magbibitiw kung kinakailangan para sa suporta ni Senadora Amy Marcos. Ngayon po, mukhang nagkatotoo na po yata dahil nagbitiw na po yata siya o nag-leave dito po sa pagiging presidente po ng PDP Laban. Bakit kaya siya nagbitiw o nag-leave, mga kabayan? Bakit kaya? Ito na po ba yung sinasabi niya na talagang siya ay magbibitiw para kay Senadora Amy Marcos? Hindi kaya? Nagtatanong na si Kamanong. Bakit kaya? Ano kaya dahilan? Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. Ito po ang balita. Base sa inilabas na pahayag ng partido, Sandali po, umpisahan po natin. Ito po. Base sa inilabas na pahayag ng partido, pagtutuunan muna ng senador ang kanyang tungkulin bilang legislator sa 20th Congress. Pansamantala namang hahalili sa pwesto si Davao City Vice Mayor Sebastian Baste Duterte na siya ring Executive Vice President ng PDP Laban. So, mga tambay, nagbitiw po ang nag-leave, pero hindi natin alam kung tuluyan na pong magbibitiw ito mga tambay. Nag-leave po bilang presidente po ng PDP Laban dahil po tututukan daw po niya muna ang kanyang pagiging senador. Ang tanong mga tambay, anong klaseng tutok po ba kaya ang gagawin niya bilang senador? 3 taon po tayong nakakita natin siya na puro po yata pagsusuklay ng bigote at balbas ang nakikita nating highlights na pinakikita po ng mga kamera sa kanya. Hindi po ba, mga kababayan? At kung talagang siya ay nagserbisyo po talaga siya ng 3 taon, napakarami na po sana niyang naimbestigahan. Hindi po ba? Lalong-lalo po yung 3 taong pumasok ang binagoong Pilipinas, ay talagang ubod po ng dami ang issue ng corruption. Flood control pa lang. Talaga pong mapapako na siya sa investigasyon dyan, si Robin Padilla. At pagtulong-tulungan po sana nila. Kaya lang po, hindi po nangyari yun eh. Lalong-lalo yung issue ng pulburon. Kung pinagtulong-tulungan nila yung issue ng sumisinghot ng pulburon at ng coke, napakaganda po sana achievement niyan sa pangunguna sana ni Robin Padilla. Hindi kaya? At syempre po, yung kanya pong pinangako nung siya po'y kumakampanya at nanalo, mga kabayan, yung federalismo. Ano na po nangyari doon sa kanyang mga ipinangako, mga kabayan? Kaya lang po talagang wala po kasi tayong aasahan. Dahil alam naman po natin, mga kabayan, pagka binalangkas mo at binago mo ang saligang batas, lalong-lalo po kung federalismo ang iiral sa ating bansa, kailangan po dyan ng napakatinding debate. Debate po yan, mga tambay. Marami pong aayaw dyan. Lalong-lalo yung mga politiko nang walang kapag-pagasang manalo doon sa kanilang mga probinsya. Hindi po ba? Kaya gugustuhin po nila. Saka, hindi magugustuhan ng mga magnanakaw na politiko yan. Bakit ko po nasabi? Yung federalismo. Hindi po sila makapagnanakaw ng katulad ngayon. Ngayon kasi, lagom. Hawak nila lahat ang pondo ng Pilipinas. Hawak, kontrolado ng Kongreso at Senado, yung sinasabi ng Vice President. Pagka ginawa mong federalismo yan, hindi nila mahahawakan ng pera ng bansa. Di po ba? Kaya hindi nila magugustuhan yan. Unang hindi magugusto dyan ay mga magnanakaw na mga politiko. Di umano. Hindi po ba? Ito po mga tambay. Bakit kaya? Yan ang malaking tanong natin ngayon eh. Dahil wala naman tayo nakitang magaganda at malaking performance, achievement ng 3 taon ni Senator Robin Padilla. Wala tayong nakita eh. Si Senator Robin Padilla, kung ikukumpara mo ang kanyang trabaho,
Para lang po sa ang trabaho po ni Senator Robin Padilla ay parang trabaho lang din po ni Pangulong Marcos. Hinahanap natin yung achievement. Mga kabayan, ang pagkakaiba lang po, si Robin Padilla ay wala naman pong issue ng mga korupsyon. Yun lang po ang pagkakaiba. Dahil ang Pangulong Marcos at ang kanyang pinsan ay isang damukal na issue ng korupsyon at issue ng sobra-sobrang pamumulitika sa pamilya Duterte at may issue pa ng pulburon at coke at may issue pa rin ng pagiging hudas at traidor ng bansa. Yun lang po ang pagkakaiba nilang dalawa. Pero sa performance, halos parehas po. Walang nakita ang taong bayan. Hindi po ba? Tapos babanatan po ng babanatan ni Robin Padilla na yung kanyang pagiging presidente ng PDP Laban ay ini-endorse niya na agad ang isang senador Amy Marcos na maging tandem Uniteam 2.0 ang sinasabi niya. Uniteam 2.0 Sara and Amy. Grabe, no? Ang tanong, alam po ba ng partido yan? May approval po ba ng partido yan? Kaya po yung mga ganyan po. Kasi partido po yan. Pinag-uusapan po ng partido yan. Una-una, may mas mataas pa sa'yo. Merong chairman pa. Di po ba? Yung pinaka-head. Di po ba? Hindi ka basta-basta pwede kang magbitiw o magpahayag ng salita. Kung ikaw man ay presidente ng PDP Laban, may mas mataas pa sa'yo. Saka yan po ay pinag-uusapan po yan ng miyembro ng PDP Laban at hindi lang ikaw. Sa tingin po natin, mga tama, hindi kaya. Ito ay nabigyan po ng memo o kaya na-question. Kinu-question siguro siya ng mga kasamahan niya po, miyembro ng PDP Laban. Di po ba? Kaya po siya nag-leave dahil hindi niya matanggap yung kagustuhan niya na suportahan ng napakaaga ang Senadora Amy Marcos. Kinu-question siya ng partido ng PDP Laban na hindi mo pwedeng gawin yan at hindi ka pwedeng magpahayag ng napakaaga nang wala pang approval ng partido PDP Laban. Di po ba? Hindi kaya siya nabigyan po ng isang aksyon na pagsabihan kaya. At syempre, hindi kaya mataas na ang ego, mataas na at malaki na ang ulo ng isang Senador Robin Padilla? Nagtatanong lang po, hindi kaya? Mataas na ang kanyang ego. Wag naman po sana, mga tambay, wag naman po sana si Senator Robin Padilla ay kainin po ng sistema ng politika. Wag naman po sana mangyari sa kanya yon na siya po ay maghudas din. Maghudas sa dating Pangulong Duterte. Bumalimbing. Dahil nakita na po natin halos lahat ang bumalimbing ay hindi na po nagwawagi sa kanilang mga political career. Hindi po ba? Nandiyan na po yung bumalimbing. Kauna-unahan po si Tolentino. Si Francis Tolentino. Di po ba? Kumandidato po yan, nanalo ng unang termino sa pamamagitan po ng dating Pangulong Duterte. Nung siya po ay kumandidato sa kanyang ikalawang termino, sino po ang sinamahan ni Tolentino? Hindi po ba ang may issue ng pulburon na sumisinghot at weak leader? At yung sinasabing tumitira din daw po ng coke, ang mga issue na yan, yun po ang sinamahan niya, yung unit team niya. Ano po ang nangyari kay Tolentino? Siya rin po ay dating presidente po ng PDP Laban. Kumalas po siya. Kumalas po si Tolentino. Ano po nangyari? Talo. Kahit po ginamitan po nila ng bilyon-bilyon yatang pera para lang sinasabing 12-0 ay hindi po nagawa ng pera. Talo po. Talo dahil sa pagiging balimbing. Hindi kaya. Ganon din po ang nangyari kay Revilla na masamang-masama ang loob dahil hindi nanalo. At talagang binibigyan pa ng problema ang mga vlogger na naninira daw sa kanya. Kaya daw siya hindi nanalo. Dahil siniraan ng mga vlogger, nagpakalat daw ng fake news. Kaya daw po siya ay natalo. Yan. Di po ba? Nung mga nakarang balita, tinutugis ni dating Senador Revilla ang mga vlogger na nagpapakalat ng fake news kaya siya natalo. Ang sagot naman natin dyan, ang sagot po ni Kamanong, kaya po kayo natalo dahil bumalimbing kayo.
Di po ba nagalit sa inyong taong bayan? Samantalang kayo, grabe kayong makasipsip. Di po ba? Kaya nga kayo nanalo dahil dumikit kay Sara, kay Vice President. Di po ba? Yan po ang napapala ng mga sobrang ambisyon at sobrang sinasabing sobrang kasakiman sa kapangyarihan. Kahit po yung tumulong sa iyo ay kaya mong isuka, itapon. Ang sa bandang huli, ang naitatapon yung mismong bumabalimbing. Huwag naman sana mangyari ito kay Senator Robin Padilla, kay Senator Robin Padilla. Huwag naman po sana mangyari sa kanya na siya po ay lamunin ng sistema, na siya po ay maghudas katulad po nung iba na naghudas, nagbalimbing. Huwag naman sana. Huwag naman po sana ito sinasabi niya nga siya po ay nag-leave bilang presidente ng PDP Laban ni dating Pangulong Duterte, itong PDP Laban. Huwag naman sana. Baka ito po ang kanyang una't huli na karir sa politika bilang senador. Mahirap pong kalaban ang tunay na lingkod bayan dahil nakatatak na po sa isip ng taong bayan yung tunay na leader, hindi magnanakaw, makabayan, makabansa, makatao, makamahirap, hindi makaoligarko. Hindi po ba? Mahirap po yan, Senator Robin Padilla. Pag sumama ka sa mga trapo, sa mga may issue ng korupsyon at may issue ng kayamanan sa labas ng bansa, 18, hindi bababa sa 18 bank account ng punong-puno ng ginto. Di umano na questionable. Di po ba questionable? Hindi nila makuha dahil napakaraming issue. Yung iba, yun ano sinasabi? Money laundering pa daw katulad nung kayamanan nila sa Hong Kong. Hindi po ba? Yan ang pumuputok sa mga balita ngayon. Hindi nga lang po ibinabalita ng mainstream media natin. Di po ba? Senator Robin Padilla, ang sinasamahan mo, yung isinusuka na ng taong bayan at ini-endorse mo pa sa amin. Yung nanggamit na tinatawag na manggagamit, ng budol sa mga Duterte. Siya pa ngayon ang iyong ini-endorso at ikaw pa mismo nagsabi sa amin na handa mong talikuran ang posisyon mo. Ito na ba yon? Tinatalikuran mo ng pagiging PDP Laban? Ang PDP Laban? President? Nagtatanong na si Kamanong. Mahirap po. Mag-isip-isip po kayo, Senator Robin Padilla. Pagka po kayo tumalikod, katulad po ng ibang senador na tumalikod dahil lang po sa pakinabang, sa pera, sa kangkungan po, kayo po pulutin. Hindi kaya? Baka po sa Imbornal na o sa Kumunoy, sa basurahan. Alam nyo naman po ang taong bayan, majority ng taong bayan, lalong-lalo ang bumoto kay Vice President Sara Duterte na mahigit 32 million. Hindi po mga tangayan, hindi po kami mga bobo, at hindi po kami mga gago. Alam po namin ang matitinong politiko at huwag po kayong magpakasira. Hindi na nga po kayo nagbibigay sa amin ng performance. Yung performance nga, hinahanap din namin sa inyo. Napapatawad pa namin kayo dahil nga sinusuportahan nyo at lagi kayong nahandyan sa likod ng dating Pangulong Duterte. At minsan, sumasama ang loob namin minsan dahil para kayo namamangka sa dalawang ilog. Bakit po? Nakikita rin natin siya kasama hanggang sa Malacanang, nakikiparty. Party. Kasama pa siya sa mga sinasabing masasarap na dinner nilang mga oligarko at politiko. Di umano, kasama siya na parang yun, namamangka sa dalawang ilog. Okay lang naman po yun. Wala naman tayong question doon. Napag-uusapan lang natin dahil puro sila politiko eh. Hindi po ba? Kaya lang, ang sinasabi natin, pagka sineryoso mo na iwanan mo din katulad ng iba na iniwanan din po nila Tolentino at marami pang ibang politiko ang pamilya Duterte, ang Vice President Sara Duterte, ay hindi na magpapatuloy ang iyong mga ambisyon, pangarap sa politika. Wala na nga kami inasahan sa iyo. Tapos, magmamalaki ka pa at magte-trador ka pa? Huwag naman sana mag-trador. Huwag naman sana.
Huwag naman sana. Napag-uusapan lang natin. Kasi nagulat lang po tayo. Nagulat lang po tayo. Malayo pa ang 2028. Nag-resign ka na. Nag-leave ka na. Unbelievable. Di po ba? Kung sino yung pinakamalakas, pinagkakatiwalaan ng taong bayan, ang pamilya Duterte, kasama ang PDP laban. Tapos iiwanan mo, maglilib ka. Saan ka lilipat? Yun ang tanong lilipat ka ba? Hindi po ba? Yan po mga tambay, abangan po natin ang mga susunod na kabanata sa libro at sa pagiging politiko ni Robin Hood Padilla. Anong klase bang politiko si Robin Hood Padilla? Ang kanya bubang paninindigan ay hanggang bigote lamang at hanggang balbas lang po ba? O hanggang salita lamang? Yan po ang aabangan natin kay Senator Robin Padilla. Abangan po natin yan. Malayo pa naman ng 2028, mga kabayan. Tingnan po natin. Muli po, maraming salamat po sa mga gusto po ng Tambayang Makabayan. Thank you po sa inyo. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At maraming salamat po sa mga sa ating po mga subscribers. Thank you po sa inyo mga kababayan. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong po sa inyo. Shoutout po. Kingston 123 ng Hong Kong. Eric Hersho ng Canada. Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA. Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany. Julieta Celona ng Sydney, Australia. Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan. Jem Aris, yun ng United Arab Emirates. Jobilin Watanabe ng Japan. Ako si Phil Am, Annie Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK, Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog. Maraming salamat po mga katambay sa inyo pong mga biyaya na pinagkakalob. Maingatan po kayo at ingatan nawa po sa inyo pong mga paggawa. At syempre po, bago po tayo magtapos, yung lagi po natin hiling at request po sa inyo mga kabayan, isama po natin sa panalangin at dalangin. Dahil po lalo-lalo po pamilya Duterte, ang dating Pangulong Duterte na pumapayat po siya sa ICC, sa kulungan, sa dahig. Isama po natin sa panalangin na malagpasan niya po lahat ang kanya pong pinagdadaanan, ang ibinigay po sa kanyang hirap ng administrasyon po na walang kakwenta-kwenta mga kabayan. Grabe po ang pagiging huda sa taksil sa bayan ng mga ito. Isama po natin sa dasal na malagpasan po ni dating Pangulong Duterte at makabalik po siya sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kabayan. At tayo rin po, mga kabayan, bago po tayo magtapos, ingat-ingat po tayo, doble ingat po. Mahirap na po ang sitwasyon sa ating bansa. Ingat po. Muli po, paalam po muna. Bye-bye!